Ang nangyari, of course, na nagkaroon ng crackdown sa scam hubs, so lumikas sila from there and then dinala sila sa safe havens or shelters. Pasado alas 4 kaninang umaga, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang nasa 170 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sila ay na-rescue sa 6 na magkakaibang lugar gaya ng Phnom Penh, Pailin, Kokong, Mondulkiri, Suai Rieng at Siem Reap. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga nailigtas na Pilipino ay dinala sa safe havens o shelter kung saan isinaayos agad ang kanilang pag-uwi. When the team came in New Year's Day, sumabay, siya namang nangyari yung crackdown sa mga scam hubs all across Cambodia, aggressive crackdown ng Cambodian authorities. So yan, nagkaroon na ng paglilikas, pag-rescue, pag-escape, pag-rescue ng mga OFW. So mabilis lang yan kung first week of January. Kasong kriminal ang posibleng kaharapin ng mga nasa likod ng recruitment sa mga ito. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na magsasagawa na ng investigasyon ang DOJ upang alamin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapaalis sa mga Filipino workers gayong wala naman silang kaukulang papeles. Sa ngayon ay isasailalim muna sa victim identification ang mga pinauwing OFW. Meron na kami tinitingnan ilang mga tao na maaaring makasuhan ng kriminal ngayon nakauwi na sa Pilipinas. Yung may ibang mga biktima ay nagbabahagi na kanilang karanasan. Nalalaman natin, natutunan na natin kung sino yung mga recruiter at sino yung mga dapat humarap ng kaso kriminal. Sinabi naman ng DOJ na hindi nagkulang ang pamahalaan sa mga paalala upang makaiwas sa illegal recruitment ang isang Pilipino na nagnanais magtrabaho abroad. Tingin ko, mulat na naman ng mga Pilipino may ganitong mga kumpanya. Tingin ko, kahit paano, alam din ng mga kababayan natin na pupunta doon ang pinasok nila. Bakit ganoon? Nakakakit talaga sila nang maaari nilang kitain. Sa ngayon ay napapakiusapan pa ng Philippine government ang bansang Cambodia na huwag tuluyang panagutin sa batas sa mga nahuhuling Pilipino na nagtatrabaho sa scam hubs. Pero kung di sila madala ng mga lahat ng sinabi nila sa Hans, sana alamin din nila na sa pagkakataon na to, nauwi natin sila. Pero maaari sa mga sunod na pagkakataon ay hindi na ganoon. Maaari silang humarap ng kasong kriminal. Buti na lang magandang relationship natin sa Cambodia at napapag-uusapan natin ang Cambodia na huwag tuluyan ng ating mga kababayan. Muli namang nagpaalala ang DMW sa publiko na maging maingat upang hindi mabiktima ng illegal recruiter. Unang-una, dapat beripikahin sa DMW kung lehitimo ang recruitment agency na kanilang ina-applyan. Huwag na huwag ring makipagtransaksyon online. Kung mapapansin ninyo, puro Southeast Asia ito, meaning mga ASEAN countries na visa-free ang arrangement. Pero tandaan natin, yung visa-free arrangement to the ASEAN countries is only for tourism purposes. Samantala, minomonitor din ng DMW ang lagay ng isang babaeng OFW na naiwan dahil sumasailalim sa dialysis. Nakahanda rin na magbigay ng medical at psychosocial assessment ang Department of Health upang masiguro na maayos ang physical at mental health ng mga naturang OFW. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.